Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo nasa ika-6 na linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. At upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay kung paanong sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ni na Apostol San Pedro at San Juan, tinanggap ng mga Samaritano ang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na, tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. Sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus at ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kaniya'y bigay, itong sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay
lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila, ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa naging tuyong lupa, kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nag-aaring may lakas ang bisig. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kaniyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kaniyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigan. Sa ikalawang pagbasa, ipinananawagan ni Apostol San Pedro ang pagdadambana sa ating puso kay Kristo, na namatay man ayon sa laman, ay nabuhay naman ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo.
Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na ang patunay ng pag-ibig sa Kanya ay sa pamamagitan ng pagtupad sa Kanyang mga utos na atin namang magagampanan sa tulong ng Espiritong Patnubay na Kanyang ipadadala upang ating makasama magpakailanman. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayirin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sabagat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala niyo siya, sabagat siya'y sama sa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo, sabagat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sama sa Ama, kayo'y sama sa akin, at ako'y sama sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid, ang pagmamahal ay pinapatunayan. If you love somebody, then prove it. Sapagkat sasabihin ng marami, words are cheap. Hindi lang sinasabi ang pagmamahal. Ang pagmamahal, ipinapakita, pinaparamdam, ginagawa. Love should be seen in deeds. Do you love somebody? Then, prove it. Kung mahal mo, patunayan mo. At ang Diyos, mahal na mahal tayo. At sa maraming pagkakataon, pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig. In our first reading today from the Acts of the Apostles, the people in Samaria, magkagalit ang mga Samaritano at ang mga Hudyo. Pero sa Samaria, pinili ni Felipe na mangaral. At para makumbinsi ang mga Samaritano na maniwala sa Panginoon, parang gustong sabihin ng mga taga-Samaria, mahal ba talaga kami ng Panginoon? Kung mahal niya talaga kami, patunayan nga niya. And so what did the apostles do? Gumawa ng mga himala. We have heard in our first reading, yung mga may sakit, pinagaling.
Yung mga inaalihan ng demonyo, pinagaling. Parang gustong sabihin ng mga alagad, naghahanap kayo ng pruweba na mahal kayo ng Diyos. Ito, tignan nyo, ang mga dakilang gawa ng Diyos sa inyo. Pinagaling kayo, pinalaya sa masasamang espiritu, at biniyayaan kayo. Do you love me? Then God prove His love to them by doing miracles, by doing healings. Lots of healings. In our second reading today from the first letter of St. Peter, mas hayagan pa. Sabagat ang sabi ni Pedro, si Jesus ay namatay sa krus. O ano pang dakilang pruweba ang kailangan mo? Sasabihin ng tao, Lord, mahal mo ba ako? Sasabihin naman ng Panginoon, I have stretched my arms just for you. Kahit ako'y mamatay, sabi pa nga ni St. Peter sa second reading, inosente si Jesus. Pero kahit na inosente, iniunat ang kanyang kamay sa ngalan ng pagmamahal. Anong pruweba pang iniintay mo? Parang gustong sabihin ng Panginoon, mahal kita, papatunayan ko, mamamatay ako para sa iyo. And so you get the point, my dear brothers and sisters, yung pagmamahal ng Diyos sa maraming pagkakataon, ipinakita niya sa iba't ibang yugto ng salvation history. And even up until today, ipinapakita ng Diyos sa inyo ang pagmamahal. Sasabihin mo, mahal ba ako ng Panginoon? Ipakita niya. Ayan, dumilat ka pa. May nakakain ka. May hanap buhay ka kahit papano. Nakapag-aaral ka, nandyan ang mga mahal mo sa buhay, hindi pa ba sapat na pruweba yan? Mahal tayo ng Panginoon. And so the question is, if God loves us so much, do you love Him back? Mahal din ba natin ang Panginoon pabalik? And you know, my dear brothers and sisters, one sure way para maipakita ang pagmamahal sa Panginoon is via our Gospel from St. John. Our Gospel from St. John ended with words, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Yun naman pala ang prerequisite. Kung mahal ang Panginoon, anong dapat gawin ng tao? Ang tumatanggap sa utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Sa mas maiintindihang lengguwahe, yung nakikinig sa akin at sumusunod, yan ang nagmamahal sa akin. Obedience and love, they go together. You cannot say, I love you, but you do not obey Him. I love you, but you do not obey her. Obedience and love, they go together. Pag mahal mo, pakikinggan mo. Kapag mahal mo, sinusunod mo. Today is very special. We celebrate today Mother's Day. Sino ba ang mga nanay dito? Taas ang kamay. Ayan, marami-rami. Palakpakan natin ang mga nanay. Happy Mother's Day po. Mga nanay na nandito, sabihin nyo kung hindi totoo, kailan nyo ramdam na mahal kayo ng anak nyo? Pag may pa-chocolate? Kapag may pa-flowers? Kapag meron silang Facebook post bukas? At bukas sigurado ako, punong-puno ang Facebook ng mga my day o story ng mga anak sa nanay nila at pagandahan pa ng caption, to the best mom in the world. God's greatest gift, my mom. Pero sabihin ko sa inyong totoo, mga anak, ramdam na ramdam ng mga nanay na mahal sila ng anak, hindi kung may chocolate, hindi kung may bulaklak,
hindi ko maganda yung Facebook post. Ramdam ng nanay na mahal siya ng anak pag ang anak marunong makinig at marunong sumunod. Kahit walang chocolate. Kahit walang Facebook post. Ang problema sa iba ay, to the greatest mom in the world, pero nung inuutusan ka, ayaw mong sumunod. God's greatest gift, my mom. Pero pag pinapagalitan ka ng nanay mo, mas galit ka pa sa kanya. Sabihin yung hindi totoo, kailan natin ramdam na mahal tayo ng mga anak natin? Kapag pinapakinggan tayo at sinusunod tayo. Mga anak, mahal nyo ba yung nanay nyo? Naku, wala nang sumasagot. Mahal nyo ba mga nanay nyo? Oh, patunayan nyo. Pakinggan nyo at sumunod kayo. Mga misis, kayo din naman yon. Kailan nyo ramdam na mahal kayo ng mister nyo? Kapag malaki ang entrega. Pero bukod dun, kailan nyo ramdam na mahal kayo ng mister nyo? Kapag ang mister nyo, ang asawa nyo, ang partner nyo, marunong makinig at marunong sumunod. Hindi matigas ang ulo. Mga mister, baka sabihin nyo, di kayo kasama. Kailan nyo ramdam na mahal kayo ng misis nyo? Kapag walang bunganga. At ang mga misis nyo, pinapakinggan kayo. Ramdam nyo na mahal kayo. They say, I love my work. E di sundin mo yung mga panuntunan sa trabaho. I love my studies. E di sundin mo yung mga pamantayan sa eskwelahan. Kapag mahal mo, sinusunod mo. Kapag mahal mo, pinakikinggan mo. At kahit to sa aming mga pari, minsan, sasabihin ko sa ibang mga pari, kailan mo ramdam na mahal ka ng mga parokyano mo? Kapag may Facebook post sila, Happy Priest Day? Hindi. Sasabihin ko sa inyo, nararamdaman lang pari na mahal siya ng mga parokyano niya kapag ang parokyano hindi matigas ang ulo, marunong makinig, marunong sumunod. And we can cite many more examples. But you get the point. Obedience and love, they go together. That's why Jesus said, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Mga minamahal kong kapatid, ika-6 na linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, to the people you love, do you listen to them? Do you obey them? Children, do you love your parents? Obey them. Parents, do you love your children? Then give them time. Pakinggan nyo sila. Sapagat ang pagmamahal ay napapakita sa pakikinig at pagsunod. And ultimately, tatalangin ko kayo, mahal nyo ba ang Diyos? Diyos ko, hindi pa kayo naghahapunan. Walang kabuhay-buhay. Mahal nyo ba ang Diyos? Then, prove it. Jesus said, mahal mo ko, pakinggan mo ko, sundin mo ako. Amen. Magsitayo tayo. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristo ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at maghukom sa nabuhay at ng matay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ating itugon, baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang manahan ng Espiritu ng kalakasan ng loob sa mga pinag-uugsig dahil sa pananampalataya, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang maipagkaloob ang Espiritu ng kaliwanagan sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Kanyang kalooban, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang matanggap ang Espiritu ng pag-ibig at kagalingan ng mga nalulumbay, nag-iisa sa buhay ng mga may karamdaman, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang matamo ang Espiritu ng pagkakaisa at pagkakabuklod ng lahat ng kasapi ng parokya at nakikinabang sa banal na biging, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang ang Espiritu ng kapanatagan ay manatili sa mga ina nang matularan nila ang pagkaina ng mahal na Birheng Maria, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Upang ang mga pumanaw na nabinyagan sa tubig at Espiritu Santo ay magkamit ng walang hanggang kapayapaan, dumalangin tayo sa Panginoon. Baguhin nawa kami ng iyong Espiritu. Sa katahimikan, nilapit natin sa Panginoon ating mga pangangailangan. Amang maawain sa pamamagitan ng iyong anak, isugo ang banal na Espiritu sa sandaigdigan at sa simbahan upang ang iyong pag-ibig at paghahari ay maihatid sa lahat ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Ngayon po ay isasagawa ang pag-aalay ng kandila, bulaklak at pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen.
Tumayo po ang lahat. Magsiupo tayo, pag-aalay. Magsitayo tayo, manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumayo po ang lahat. Tumawag tayo sa ating Ama. Dito sa
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo, ang daan, katotohanan at ang buhay, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Aawit tayo ng pasasalamat. Si Reverend Kelvin Alejandro ay uordinahan sa June 16, taong kasalukuyan bilang pari. Siya po ay taga Katmon, sakop ng ating parokya ng Baraswain. Kung meron kayong mga nalalaman na balakid sa kaniyang ordinasyon, ipagkabigay alam lang po sa opisina ng ating parokya o sa ating kura paroko. Maraming salamat po. Nagpapasalamat din tayo sa ating hermano sa Flores, si Ginoong G. Mose. Ganun din lahat ng mga nagsapag-alin ng bulaklak, ng kandila at nagputong ng korona. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. at pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Salamat. Palakpakan sa Diyos. natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.